Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ako nga po pala si Brother Jonathan at welcome po sa unang episode ng Bible Insight kung saan ibabahagi ko po sa inyo sa mga oras na ito ang istorya ng isang binatang mayaman na naghahangad na magkaroon ng buhay na walang hanggan na makikita po natin sa Matthew chapter 19 verses 16 hanggang 22. At atin pong alamin sa mga oras na ito kung ano po ba yung ibig sabihin ng buhay na walang hanggan at kung paano po ito makakamtan ayon sa paniniwala ng mga Hudyo. At kung ano po yung kaugnayan ng mga pananalita ng Panginoon dito po sa tinatawag nating konsepto ng buhay na walang hanggan. So kung handa na po tayo at kung meron po tayong mga Biblia, inaanyayahan ko po na samahan niyo ako na buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Matthew chapter 19 verses 16 hanggang 22. So sabi po dito sa verse 16, merong isang lalaking lumapit sa Panginoon at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So ano po ba yung buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan po mga kapatid sa paniniwala ng mga Hudyo, ito po ay tumutukoy doon sa tinatawag na portion in the world to come. O doon po sa bahagi ng isang Hudyo sa mundong darating na ipinangako po ng Diyos buhat pa sa kanilang mga ninuno. At ito pong buhay na walang hanggan na ito sa paniniwala ng mga Hudyo, ito po ay makakamtan lamang sa pamamagitan po ng pagsasanay ng tinatawag na tzedakah. Ano po ba yung tzedakah mga kapatid? Ang tzedakah po mga kapatid, sa English yan po ay tinatawag na righteousness o sa Tagalog, katuwiran. Katuwiran na makakamit lamang sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya po makikita natin sa susunod na verse, sa verse 17 ng Matthew chapter 19, sinabi ng Panginoon sa lalaki, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Ang salita pong mga utos o commandment sa English, sa Hebrew, ang salita pong ginamit dyan ay mitzvot na tumutukoy po sa positive commandments at prohibitions na bumubuo po sa 613 na mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moises. At ang sabi po dito ng binata sa Panginoon sa verse 20, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ibig bang sabihin ng mga kapatid na perfect na yung 613 na mga utos? Hindi po mga kapatid. Kasi po tandaan natin, ang kautusan po, wala pong sinasabi sa banal na kasulatan na yung kautusan po ay nagre-require ng perfection. Ang nire-require lang po ng kautusan ay obedience, hindi po perfection. So yung sinabi po dito ng binata sa verse 20 na sinunod ko na po ang lahat ng yan, ang tinutukoy po dito ng binatang ito ay walang iba kundi yung sinabi ng Panginoon na mga bahagi ng kautusan sa verse 18 at verse 19. Kagaya po nung huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, galang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Na mga bahagi po ng kautusan na ipinagagawa po specific sa isang individual person. Pero sabi po dito ng binata sa verse 20, ano pa po ang dapat kong gawin? So ibig sabihin, alam niya po sa sarili niya na mayroon pang kulang sa kanya. Sabi po ng Panginoon sa sumunod na verse, sa verse 21, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon na kung ibig mong maging ganap? Ibig bang sabihin nito nagre-require yung kautusan ng perfection? Hindi po mga kapatid. Ang tinutukoy po ng Panginoon dito
sa salitang ganap ay yung kaganapan noong konsepto pa rin ng tinatawag natin na tzedakah. Kasi po para sa kaalaman nating lahat, ang salita pong tzedakah sa Hebrew ay hindi lamang po nangangahulugan ng righteousness, kundi ito rin po ay nangangahulugan ng kindness and charity. At base po dito sa patutuo nitong binatang mayaman, sabi niya po, sinusunod niya yung kautusan. So, ibig sabihin, yung bahagi ng tzedakah which is righteousness by means of keeping the laws of God ay ginaganap na po nitong taong ito. Pero, hindi niya po nabanggit yung kindness and charity. Kaya po, challenge siya ng Panginoon sa verse 21 na ipagbili niya yung kanyang kayamanan at yung pinagbentahan ay ipamahagi sa mga mahihirap para po ma-fulfill niya yung ibang bahagi noong konsepto ng tzedakah which is kindness and charity sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng pinagbilan ng kanyang kayamanan sa mga dukha. So sana po na liwanagan tayong lahat sa mga oras na ito at kung tayo po ay na-bless, sana po ibahagi din po natin sa iba ito pong mabuting balita na ito buhat sa ating Panginoon. At sana po kung di naman kalabisan, paki-like and subscribe na rin po yung ating channel para po sa mga susunod pang mga episodes dito po sa Bible Insight. So muli, magandang araw sa ating lahat. God bless us all. To God be all the glory.